So ito yung mga basila no na bilhin ngayon para sa school project nila. Yan no. So dalawa yung kailangan nila para sa school project. So hindi pa dumating yung hindi pa dumating yung buyer. Pero yung tagapag-alaga, tagapagpakain sa ating mga manok dito, siya na lang yung mag-entertain doon sa buyer natin. Maya kasi meron pa tayong lakad. Pero ito yung dalawa na bibilhin. Yan o. So tinawagan ko na yung buyer, sabi niya punta dito siya by 10 siguro. So yung magbigay na lang nito at mag-receive sa bayad yung tagapag-alaga natin dito sa ating manukan. Yung lagi nyo makikita sa video natin na nagpakain ng mga manok, siya lang yung mag-entertain sa ating buyer. Okay. So yun nga nabili na po yung ating mga kanina, yung mga basilan na mga inahin na manok natin. So para pala yun sa school project, yung binibili sa atin ng mga basilan. Basta para sa mga estudyante, magbigay tayo ng discount, hindi na lang natin ibenta ng medyo mas mahal. So bawat isa nasa 750 lang yung bigay ko na isang inahin na manok. Actually marami itong basila natin, nasa 13 plus 6, mga 19 yung ating mga inahing manok. Bawasan ng dalawa, 70 na lang sila lahat. Okay. So yan by the way add on sa video natin ngayon, nag-change feeding tayo. Yung dating feeds natin, hinahaluan natin ng murang feeds. Hindi na lang natin i-mention dito sa ating video. Yan. Hinaluan natin ng mumurahing feeds ngayon kasi sobrang mahal ang feeds ngayon, lalo sa atin dito na pure feeds tayo. So nagtaka lang ako na binibili yung ating mga hen kasi mga repeat buyer ko kasi yun taga dito lang yun sa amin, yung bumili sa akin, pangalawang bili na ata niya dito sa akin. So yung kadalasan sa iba mga sisiw, pero this time yung binili sa atin hen na yung binili nila para sa kanilang school project nila. Okay, so dalawa lang po yung inaalaw ko din na binibinta, kasi yung iba dito is gagamitin pa natin yung ibang mga breeder natin dito na basilan. Okay, so doon tayo sa kabila. So yun nga mga repeat buyer yung nagpunta sa atin kanina. Hindi lang natin nakita kasi busy tayo, yung nag-assist lang sa kanya yung tagapag-alaga dito sa ating mga manok. Okay. So unsa man na dia boy, sampin? Sige, tingnan natin yung sampin. So yun nga, yung sa ating mga breeding pen dito may purpose. Kasi meron tayong manok na gusto nating manok na gusto nating ipalabas. May breeding pen tayo dito. Okay. So dito naman yung mga sampin itong chicken natin dito. 1:6 yung nandito. Pero okay lang to kasi nakita ko sa lately lang sa ating mga na-incubate na mga itlog ay sila, anong tawag dyan? Marami na mga fertile, marami na mga similya yung mga itlog ng ating mga breeders.
So sa kabila, tingnan natin yung sa kabila. And then dito 1:4. So meron tayong dalawa kukunin dito, yung naglimlim dito. Ayan. Napaka-aggressive nung nung ginagamit natin dito na tandang, oh. Lakas mag-breed. So yun lang po yung natin sa ating mga basilan. Lagi tayong magpaligo sa kanila kasi nga maglimlim sila. Sa ngayon, kung tatanungin niyo ako kung malakas pa ba yung bintahan dito sa ating basilan, oo, malakas pa ngayon. Kasi halos ubos-ubos yung ating mga sisiw dito na mga day-old at saka month-old may naka-reserve na. By next week pa, meron tayong deliver papuntang Libuna. 50 na mga sisiw, basilan. Mga anak nila nito, okay? So sa magtatanong kung magkano yung binta natin dito sa ating mga inahin na mga basilan. Kanina since sa mga estudyante ito 750 bawat isa. Okay, pero yung yung sa mga example ng mga dumalaga, mahal yung binta natin diyan, nasa 1,000 bawat isa. Mag-start mangitlog yung ating mga basilan 6 to 7 months. Yan, pero yung unang itlog nila medyo mas maliit pa. Okay, so proceed tayo sa ating isa na zampin dito, no. Actually, meron sa free range doon na naka-free range ng mga basilan natin. Kasi mga 17 lahat itong ating mga basilan na inahing basilan. Dito mga zampin yung nandito. So kailangan natin na i-control ang mga pagkain talaga sa ating mga manok. Yan, no. Mga sampin. Doon pa yung isa, mga itlog ata yung isa.